Kamusta? Ayos ka ba? Ako si Dr. Alexander Mota, physiotherapista, osteopata, at may akda ng digital na aklat na Segredos sa Kuluna Semdor. Ngayon, tuturuan kita ng magandang ehersisyo para mawala ang sakit ng tuhod. Pero bago tayo magsimula sa video, para hindi mo makalimutan, pindutin mo ang like dito kung pinapanood mo ako sa Facebook at pindutin mo ang like kung pinapanood mo ako sa YouTube. Kung hindi, matatapos mo ang video, gusto mong malood ng isa ko pang video at makakalimutan mo na. Huwag mong kalimutan, pindutin mo na ang like na yon sa video. Ang paunahing nararanasan na yon ay sakit sa patela ng tuhod. At kadalasan nangyayari ito dahil sa pagkasira, pati na ng kartilago, umaabot pa hanggang sa buto mismo ng patela. Ito ang tinatawag na chondromalacia patellar. Ang ehersisyong ituturo ko ngayon ay makakatulong mabawasan ang pagkakadiin sa pagitan ng patela at femur. Ang pagkakadiin na may paggalaw at pagkikiskisan ang dahilan ng mabilisang pagkasira ng kasukasuan na nadudulot na hindi komportable ang pakiramdam at sakit. Hindi rin bigla nangyayari ang chondromalacia. Unti-unti itong nangyayari sa mahabang panahon. Karaniwan, nasisimula ka sa pakiramdam ng maliliit na pag-click sa tuhod. Pagkatapos, nagkakaroon ka ng pakiramdam na para may buhangin sa kasukasuan. Pagkatapos, lumalakas ang mga tunog ng pag-click, nagiging mas matindi. Minsan, maaari mo pang marinig ang tunog ng pag-click na nangyayari sa tuhod. Pagkatapos lang nito, nararamdaman na hindi komportable ang pakiramdam. Nakalaunan ay nagiging sakit. Maaaring umabot pa ito sa pamamaga. Pamamaga ng kasukasuan ng tuhod. Bakit ito nangyayari? Dahil karamihan ng kasukasuan ay may estrukturang nagpoprotekta rito na tinatawag na kartilago. At ang kartilagong ito, wala itong nerve endings. Ibig sabihin, hindi mo nararamdaman ang kartilago. Ang kartilago ay unti-unting naubos at nababasag sa maliliit na piraso kaya nahihirapan sa paggalaw. At hindi mo yan nararamdaman. Ang nararamdaman mo ay yung mga labutok, yung parang gumagasgas, yung pakiramdam na parang may buhangin sa kasukasuan. Pagkatapos ng pagkapudpud na yan, lumampas na sa kartilago, umabot na mismo sa buto, doon mo na mararamdaman ang hindi komportableng pakiramdam. Doon mo na mararamdaman ang sakit. At ang pangunahing dahilan ng pagkapudpud na ito ng chondromalacia patellar ay ang hindi pagkakatugma o pagkakaalay ng buto ng hita, ang femur. Ang pangunahing buto ng binti ay tibia. Dahil sa posisyon ng dalawang buto, may tendensyang patela na lumihis palateral. Mahalagang pagsasanay ng kalamnan na tinatawag na vastomedial. Ang kalamnan na ito ang tutulong humawak sa patela sa gitna ng kasukasuan. Pipigilan nito ang patela na lumihis palabas o palateral. Mapigilan ang pagtaas ng compression sa pagitan ng patela at femur. Pero alam na ito ng karamihan. May espesyal na pagsasanay para rito. Ang ituturo ko ay isang simpleng ehersisyo na mapapabuti ng alignment ang posisyon ng tibia na siyang buto ng binti. At makakatulong ito na mabawasan ang compression ng patela. Nababawasan ang pagkasira, sakit, at hindi komportableng pakiramdam. Ang patela ay tatsulok na buto sa harap ng tuhod. Mga ganito ang laki nito dito. Mga ganito ang laki ng patela. Kaya, dahil sa mismong hindi pagkakatugma sa panitan ng buto ng femur at buto ng tibia, ang patela ay bahaging nakaanggulo at may posibilidad na lumihis sa gilid. Dahil dito, tumataas ang pressure sa pagitan ng patela at femur sa lateral na bahagi. Sa ehersisyo ito, gagamit tayo ng reference point. Ang reference point na ito ay isang maliit na nakausling istruktura na may buto sa ilalim ng patela. Nasa pinakasimula ng tibia, nasyang buto ng lulod. Ito mismo ang istrukturang tinutukoy ko. Ang istrukturang ito ay tinatawag na tuberosidad anterior ng tibia o para sa mga mas pamilyar, TAT. Para gawin ng ehersisyo ito, uupo ka na nakabaduktot ang tuhod ng mga 90 degrees. Nakarelax ang binti. Bahagyang ilalagay ang kamay sa ibabaw ng tuhod, ang mga daliri ay nasa gilid o ibabaw ng TAT o tuberosidad anterior ng tibia. Sakong lang ang nakasayan at gagawin mo ang paggalaw ng panikot, papaloob at palabas. Parang wiper ng windshield ng kotse. Mahalaga na gawin mo dalawang galaw, pero kailangan mo magpursige, bigyan mo ng mas malaking diin ng pag-ikot papaloob. Parang ituturo mo, itutok mo ang mga daliri ng paa papunta sa kabilang paa. At pansinin mo na ang galaw ng pag-ikot ay nangyayari mismo dito sa bahaging ito. Gagawin ko ngayon ng walang kamay para makita mo. O paa papaloob, paa palabas. Papaloob, paa palabas. Mapapansin mo na sa taas walang galaw, sa ibaba lang may nangyayari. Habang mas pinipilit mong ipasok ang TAT, mas umaayon ito sa patela. O,
Kapag palabas, hinihila nito ang patela palabas. Kapag pinaikot mo kapasok, umayon ito sa patela. At para mas mapabuti pa ang ehersisyong ito, maaari mong unti-unting yunat pa ng kaunti ang iyong binti at ipagpatuloy ang paggawa ng ehersisyo. Pagkatapos, subukan mo iinat pa ang binti at ulitin ang ehersisyo hanggang maabot mo ang kaya mo kahit kaunting galaw lang. Ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa iyo na habang mas nakaunat ang binti mo, mas mahihirapan kang igalaw ang TAP. Madalas, igagalaw mo ang balakang at iikot ang buong binti. Na hindi nire-rekomenda, ang tamang gawin ay panatilihing nakapirmi ang hita at igalaw lang ang tuberosidad. Tanging ang binti lang, tanging ang buto ng tibia. At isang huling tip, kung nahihirapan ka pa din, maaari mong pagsamay ng pag-ikot ng papapaloob kasabay ng pagbaluktot ng tuhod. Isipin mong parang hiniila mo ang isang bagay palapit sa'yo. Yunat mo ang tuhod na nakaturo ang paa palabas, ikutin mo ang paa papaloob at baluktutin ang tuhod. Yunat palabas, ikutin papaloob at baluktutin ang tuhod. Dumating ang oras para ibahagi ang video na ito sa kaibigan, pamilya, o sa laging nagrereklamo ng sakit sa tuhod. Kung napanood mo ako sa Facebook, ipag at ibahagi sa mga kaibigan mo. Kung napapanood mo ako sa YouTube, kopyahin mo ang address dyan sa browser mo. O kaya hanapin mo ang araw na ito, kahit saan dito sa video o malapit sa video. At ibahagi mo ang link ng painang ito, ang link ng video na ito, sa iyong mga social media, sa Facebook, sa WhatsApp, sa Twitter. Dahil sa ganitong paraan, may papasa mo ang mensaheng ito, ang tip na ito, sa mas marami pang tao. Maaari mo matulungan kami na makatulong na mabawasan ang sakit ng maraming tao. Sa susunod na video, ituturo ko ang praktikal na ehersisyo para sa mekanika at pagdulas ng patela. Hanggang dito muna, malaking yakap, magkita tayo sa susunod.